Ganito na lang yung gawin mo para makagawa ka ng Shanghai. Bukod sa makakatipid ka na at siguradong magugustuhan mo kapag ka natikman mo yung tokwa na Shanghai. Namiss kong kumain ng Shanghai kaya naisipan ko na lang na gumawa. Pero hindi karne ng baboy yung gagamitin natin kundi yung tokwa. Bumili ako ng 4 na piraso at pinili ko yung bago pa. Bali pangalawang beses na rin ako nakapagluto na rin nito kaya lang medyo matagal na, mga ilang buwan na rin. Kaya kung hindi ka nakain ng karne ng baboy at namamahalan ka naman sa karne ng manok, pwede mo rin gawin ito. After natin mahugasan tsaka naman natin durugin. Kinamay ko na lang para madaling malusa, wag po kayong mag-alala at nagugas ako ng maigi ng kamay. Tapos i-prepare naman natin yung sibuyas at bawang. Hiniwa ko lang yan ng maliliit, maglalagay din pala ako ng dahon ng sibuyas. Pwede nga rin pala kayong maglagay dyan ng celery o kaya yung kinchay. Bali ang gagawin natin, igigisa muna natin yung tokwa. After natin maigisa yung bawang, yung sibuyas naman, continuous lang tayo sa paghalo hanggang sa maging translucent na. Kapag okay na yung sibuyas, pwede na natin ilagay yung tokwa. Igigisa lang natin to, kapag ka medyo dry na, pwede na tayo maglagay naman ng pampalasa. Medyo matubig kasi yung tokwa kaya kailangan natin pakagisa ng maigi. Kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Paki-like and share mo naman para madami naman yung makapanood. Baka mahilig ka sa tokwa at hindi mo pa na-try yung ganitong luto, siguradong magugustuhan ninyo. Lalo na kung nagda-diet kayo o kaya ayaw ninyong kumain ng karne. Or yung tipong nagtitipid kayo at gusto ninyo yung makakain kayo ng masarap, so ito para sa inyo. Pakagisa lang po natin ng maigi. Kapag ka dry na, pwede na tayo maglagay ng carrots. Pati yung dahon ng sibuyas, lagay na natin. Damihan lang natin yung paglagay ng powder na paminta para maging mas malasa. Kung feeling ninyo mamasa-masa pa yung tokwa, huwag nyo yung titigilan sa paggisa. Isunod na natin ilagay yung oyster sauce. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Kapag nag-iba na yung itsura ng tokwa, ibig sabihin malapit nang maluto yan. Pero dapat time to time nilalasahan ninyo para malaman ninyo kung sariwa pa yung tokwa. Yung parang may malalasahan pa kayo ng tubig. Kapag ganyan na yung itsura, ibig sabihin luto na yung tokwa. Palalamigin na muna natin at saka naman tayong magbabalot. Welcome nga pala sa mga bagong followers at sa mga nakapollow sa akin, maraming salamat po sa inyo. Pagdating naman sa pagbalot, depende na lang sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay ninyo. Pwedeng umabot yan ng 2 hanggang 3 araw basta nakalagay lang sa chiller. Base lang yan sa nagawa ko na dati, umabot kasi ng 3 araw. Kaya dapat pakagisa ninyo yung tokwa para hindi agad masira. Habang pinapanood mo ko at hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Tapos magprito na tayo. Nagprito lang ako yung pambaon namin ngayon. Kita nyo naman medyo malalaki yung nagawa ko, pwede nyong paliitin pa yan. Kung merong okasyon sa inyo o kaya yung birthday, pwede nyong ihanda yan. Mahina nga lang pala yung apoy ko dyan para hindi mabigla yung pagkaluto sa Shanghai. Sino ba naman makakapagsabi sa halagang 100 meron ka ng simple pero masarap na Shanghai? Minsan kailangan lang dumiskarte kung paano makatipid sa ulam. Pagdating sa sausawan, nagmix lang ako ng mayonnaise at powder na paminta. At syempre tikman na natin yung tokwa na Shanghai. Alang halong biro mga lods, manyaman niya.